Tingnan mo, kaya pala siya ay unang klase na maharlikang babae. Ang ganda ng pagpapakita. Narinig kong iniwan siya sa ilang. Si Mr. Sterling ang kumupkop sa kanya. Ngayon, nagtagumpay siya sa negosyo. Ang kanyang negosyo ay umaabot sa timog. Mas marangya pa kaysa sa mga dakilang bahay. May mga tao talagang mapalad. Miss, wala pa ring bakas ng hinahanap mo. Patuloy lang. Hanapin siya buhay o dalhin ang kanyang bangkay. Babaeng walang kwenta. Hindi kayang asikasuhin ng mga customer? Umalis ka. Heidi? Heidi, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang taon? Saan ka pumunta? Matagal na kitang hinahanap. Liza, bakit ikaw ang nabubuhay ng maganda? Bakit? Heidi, nandito ako para kunin ka. Kunin ako, ha? Ngayon, puno ako ng karumal-dumal na sakit. Wala na akong masyadong panahon. Sabay tayong iniwan noon. Dahil lang kinupkup ka ng isang opisyal na pamilya, naging may titulo kang babae. Pero napunta ako sa probinsya. At naging isang babaeng may kahihiyan. Sama tayong dalawa, Heidi. Hindi. Liza, Don Roberto, Ang aking biruan. Bakit siya umiiyak ng husto? Bumalik ako? Bumalik sa 7 taon na nakaraan. Kami ni Heidi ay aampon na sana. Liza, hugasan ko ang mukha mo. Sa nakaraang buhay, hindi niya ito ginawa. Bumalik din kaya siya? Mga batang babae, bakit hindi ka umuwi? Ginoo. Iniwan tayo ng pamilya natin. Pwede mo akong iuwi. Matagal na akong walang anak. Baka isa na lang ang iuwi ko. Mukhang maganda ito. Kukunin ko na siya. Sumama ka sa akin, bata. Bumalik din pala siya. Heidi, sa tingin mo ba maganda ang Sterling Estate? Sa nakaraang buhay, ginawa ko ang lahat para makatakas sa bangungot na lugar na iyon, pero sabik na sabik ka rito. Mula ngayon, mahirap na ang iyong panahon. Bata, nakita ko lahat ng nangyari. Gusto mo bang sumama sa akin pauwi? Arthur Young, sa nakaraang buhay, inampun niya si Heidi. Mabait at malumanay siya. Isang taong mapagkakatiwalaan. Hintay lang. Sa nakaraang buhay, pinaangat ko ang Sterling Estate umangat ng todo. Ngayon, kasama ang pamilya Young, gagawin ko ring umunlad ito. Teka, sila? Lucas, mukha siyang maamo, pero madaya siya sa negosyo. Sa nakaraang buhay, siya ang pinakamadalas sumingit sa negosyo ko. Felix, isang general na mananakop sa digmaan sa hinaharap. Kasama si Don Roberto, kilala sila bilang ang kambal na lagim ng labanan. Julian, umangat ang kanyang karera sa gobyerno. Nakarating siya sa tuktok. Si Oliver naman, Lahat, lumapit kayo. Siya si Liza. Mabait at matalino siya. Mula ngayon, miyembro na siya ng pamilya Young. Tatay, hindi kami nag-aalaga ng mga palamunin. Huwag kang mag-uwi ng kung sino-sino. Brat ka, bantayan mo ang iyong bibig.
Liza, maswerteng bata ka. Mula ngayon, si mommy na ang bahala sa iyo, okay? Mabuting bata, kainin mo habang mainit. Mommy, kakagaling mo lang sa malubhang sakit. Itong lugaw ay para palakasin ka. Bakit sa isang tagalabas pa ibibigay? Bakit mo ginaganyan si Liza? Bastos ka. Huwag mo siyang pansinin. Ganyan talaga si Oliver. Payat na payat ka. Inumin mo lahat. Sige, sige. Sa nakaraang buhay, malamig na tingin lang ang natanggap ko sa pamilya Sterling. Pero sa buhay na ito, ginagawang ginto ako. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para protektahan ang lugar na ito para hindi na ang pamilya Yang ay muling dumanas ng parehong trahedya. Ang ganda ng mansyon. Sa buhay na ito, lahat ng magagarang bagay na ito ay akin. Mahal, siya si Heidi. Mula ngayon, magiging anak na siya ng pamilya Sterling. Mommy, Sa loob ng maraming taon, wala akong anak at naging katatawanan ako ng buong sambahayan. Ngayon, dinala niya ang anak na ito na malamang ay anak sa labas ng isang kerida. Sterling, alam mo talaga kung paano ako hiyain? Heidi, lumaki kang talagang maganda. Ngayong ako na ang nanay mo. Disiplinahin kita ng maayos. Ihatid si Heidi sa pahinga. Opo, madam. Sa wakas, dumating na ang magagandang araw ko. Ano ang ginagawa mo? Ako si Miss Sterling. Miss? Bastarda lang ng isang kerida. Sino ka ba sa akala mo? Pinadala ako ni Madam para turuan ka ng mga alituntunin ng estate ni Sterling. Liz, sa nakaraang buhay mo rito, binubuli ka rin ba ng ganito? Hindi. Miss Sterling na ako ngayon. Ano naman ang kaunting hirap? Tiyak na naghihintay sa akin ang magagandang araw sa hinaharap. Ang hamak na lugar ng pamilyang Yang ay puno ng mga magsasaka. Liza, tiyak na 100 beses kang mas masahol pa sa akin ngayon. Ang babaeng ito ay nakatigas sa lamig pero ayaw magsalita. Magtatahi ako ng sapatos sa taglamig para kay Liza para hindi siya ginawin. nanay. Ano ang ginagawa mo? Ginugugol mo ang iyong mga araw sa paglalaba para sa iba. Ngayon nagtatahi ka ng sapatos para sa dayong ito sa gabi. Bakit? Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Tumahimik ka. Ginising mo ang kapatid mong babae. Wala akong kapatid na babae. Anong kulam ang ginawa niya sa'yo? Bakit sa kanya napupunta lahat ng magaganda? Oliver, sa wakas, nakabalik ka na. Tinabi ko ito para sa'yo. Sinong nagtanong sa'yo? Itabi mo yan. Hoy, Masarap ba? Ang sama. Matutulog na ako, huwag mo akong gambalain. nabalitaan mo na? May inampon na babae ang pamilyang Yang. Pinabayaan sa ilang noong 18 taong gulang. Sabi nila may ginawa siyang kahina-hinala. Purong paninirang puri yan. Ayon sa batas ng imperyo, makakakuha ka ng 20 sampal. Hindi namin sinabing ikaw, iyon. Kusa mong ginusto yan. Malamang aso yon. Ang pangit ng tunog, bastos kang bata. Pupunitin kita. Huwag mong subukang hawakan siya. Pamilya ko siya. Walang estranghero ang pwedeng manghusga sa kanya. Sino man ang manggulo sa kapatid ko, babagsak siya. Oliver, salamat. Pamilya mo ako sa bandang huli. Huwag ka nang umiyak. Ang pangit mo. Panginoon, mukhang may gulo sa unahan. Gusto mong lumiko? Hindi na.
Hahanapin natin ang ikapitong prinsipe. Kailangan nating magpatuloy. Opo, Panginoon. Ang babaeng ito. Parang nakita ko na siya. Oliver, tungkol sa pagtahi ni nanay ng sapatos ko kagabi. Kasalanan ko. Hindi ko alam na hindi nakikita ng maayos si nanay at hindi ko alam na marami siyang trabaho na ginagawa sa araw. Pinag-away ko kayo ni nanay. Pasensya na. Anong pinagsisisihan mo? Hindi mo kasalanan. Masakit na ang likod ni nanay. Sa araw, naglalabas siya para sa iba. Sa gabi, tumatanggap siya ng pananahi. 3 o 4 na trabaho ang ginagawa niya sa isang araw. Natatakot ako na baka bumigay siya. Hindi naman sa iyo iyon. Kasi sobrang hirap natin. Kailangan kong humanap ng paraan para kumita ng pera para mapabuti ang pamilyang ito. Nanay, bumalik ka. Napagod ka ba ngayon? Mabait ka. Para sa pamilya natin, sulit kahit anong gawin ko. Tsaka, may nakuha akong pagkakataon ngayon. Bukas, pwede akong magtrabaho sa Sterling Estate. Doble ang binabayad nila kaysa sa ibang pamilya. Ang Sterling Estate? Sa nakaraan kong buhay, nang nagtrabaho si nanay sa Sterling Estate, kumagat siya ng lason na pastry mula sa isang katulong. Pagkatapos noon, nakaratay siya sa kama. Pumigay na lang ang katawan niya. Nanay, gusto kong sumama sa iyo. Isama mo na lang ako, okay? Sige na, maging mabait ako. Hindi ako magdudulot ng gulo. Pwede akong tumulong sa iba't ibang gawain. Sino itong probinsyana? Huwag mo siyang hayaan na gumala. Kung mapagalitan niya ang amo, ikaw ang mananagot. Oh. Liza, ngayon, magkalayo na ang mundo natin. Ang titulong mayroon ka sa nakaraang buhay ay magiging akin din sa buhay na ito. Nanay, tulungan kita. Anak na pasaway, magpahinga ka doon. Si Don Roberto, bilis, lumuhod. Roberto? Bakit siya nandito? Sa nakaraang buhay ko, siya ang karibal ko sa kalahati ng buhay ko. Ngunit noong namatay ako, umiyak siya ng napakalungkot. Kakaibang tao. Sa ngayon, nandito siya para hanapin ang 7th Prince. Narinig mo ba? Pupunta si Don Roberto sa estate ngayon. G. Sterling ay gustong ialay ang bagong binibini kay Don Roberto para sa kasal. Kung matutuloy ang kasal na ito, Ang pamilya Sterling ay aangat ng husto. Don Roberto. Nagbibigay karangalan ang pagdating mo sa aming abang tahanan. Si Heidi ay naghihintay sa iyo ng matagal. Nanay, tingnan mo ang lahat ng damit na ito. Maglalaba tayo hanggang gabi. Anak na pasaway, maglaan ka ng oras. Kapag dumilim na, gagawan kita ng paborito mong cake na osmanthus. Nasa kahirapan siya ngayon. Bakit siya masaya pa rin? Ngunit dati, hindi pa ako ngingitian ni Martha ng ganyan. Dalhan mo sila ng isang platong peach blossom pastries. Sabihin mo lang galing kay Madam. Apo. Miss, nagustuhan po kayo ng ginang. Kaya pinapunta ako may daladalang pastries para subukan mo po. Sa dati kong buhay, kumain si Martha nito at nagkasakit ng malubha. Salamat sa kabutihan mo, pero may espesyal akong kondisyon. Allergic ako sa mga bulaklak ng peach. Hindi ako pwedeng kumain ng kahit anong may bulaklak ng peach. Nagbibigay ito sa akin ng pantal at matinding ubo. Liza,
Kailan ka nagkaroon ng allergy na iyan? Ma, nagsinungaling ako sa kanya. Pagkain mula sa mga hindi kilala. Kung kakainin mo ito ng walang ingat, maaaring mapanganib. May punto ka. May nangyari sa patio. Nagnakaw ang utusan ng kagat ng pastries na dala ni Hazel. Patay na siya. Magaling anak, buti na lang hindi ka kumain. Apo ko. Oh, apo ko. Ikaw, para sa iyo ang pastry na iyan. Bakit hindi mo ito kinain? Kung nakain mo iyon, ikaw ang patay. Ang apo ko ang namatay kapalit mo. Anong nangyayari? Bakit ang ingay? Kalokohan. Ang mga pastry ng handaan ngayon ay gawa lahat sa kusina. Kinain ng lahat ng bisita ang mga iyon. Bakit itong plato lang ang may lason? May nanghimasok dito para ipahamak ang pamilya Sterling at mangikil ng pera. Siya lang ang humawak ng plato na ito. Heidi, kaya ikaw pala ang utak ng lahat. Hindi gumana ang lason mo, kaya ngayon pinaparatangan mo ako. Nangyari ito sa Sterling Estate. Kung hindi natin alamin ang totoo, ang reputasyon ng pamilya Sterling ang nakataya. Guardia, dakpin siya at questioning. Anong ginagawa mo? Walang ginawa ang anak ko. Walang anumang ebidensya. Sa anong batayan mo siya dinadakip? Ma'am, hindi iyo ang desisyon. Kunin siya. Heidi, gumagamit ka ng puwersa at pagpapahirap ng walang ebidensya. Sa ilalim ng ilong ng emperador, sa tingin mo ba walang makakadikit sa iyo? Oh? Sa Sterling Estate, ako ang batas. Bubugin siya. Tingnan natin kung gaano kakatagal magpakatatay. Tigil. Tigil! Anong ingay yan? Sakit na ng ulo ko. Don Roberto, sa nakaraan kong buhay, karibal ko siya. Pero mabuti siyang tao. Dahil nandito siya, may pag-asa ang kasong ito. Don Roberto, nagkamali ako. Hinihiling ko ang hustisya. Don Roberto, huwag po kayong maniwala sa babaeng yan. Sabihin mo, ano ba talagang nangyari? Don Roberto, pumunta ako sa asyenda para pumalit sa nanay ko. Pero binaliktad ako. Sinasabing nilason ko. Sinaktan pa nila ang nanay ko. Don Roberto, pakiusap. Bigyan niyo ako ng hustisya. Sabi mo nagkamali ka. Anong ebidensya ang hawak mo? Don Roberto, tingnan po ninyo. Ang peach blossom pastry na ito ay may pulbos sa ibabaw. Sa labas lang yan. Kaya, ang lason ay idinagdag pagkatapos. Ano naman kung idinagdag lang? Matapos ihain ang pastry, ikaw lang ang humawak. Sinong nagsabing, ako lang? Nakalimutan nyo. May iba pa. Siya yun. Binabaliktad mo ako! Bakit ako manlalason? E di payagan mo silang isaliksik ka. Ang sino mang humawak ng lason ay may natitira sa mga manggas at daliri. Tingnan ang manggas niya at lalabas ang katotohanan. Kalokohan. Si Hazel ay personal kong katulong. Pakisamahan mo siya nang wala ako sa pahintulot. Binabaliktad mo siya. Pero si Hazel ay galing sa Sterling Estate. Bakit siya manlalason? Don Roberto, pakiusap. Tingnan ang katotohanan. Kung mapatunayang hindi si Hazel, tatanggapin ko ang anumang parusa. Pero kung siya talaga, malalantad ang tunay na salarin. Ang babaeng ito ay hindi sunod-sunuran o mayabang. Malinaw ang kanyang lohika. Saliksikin siya. Miss! Iligtas mo ako! Don Roberto, nahanap na. Babaeng walang hiya. Pakisamahan mo ang mga tao sa likod ko. Don Roberto, pakiusap. Tingnan ang katotohanan. Ang babaeng ito lang ang may gawa. Wala akong alam. Gago ka. Pakisamahan mo ang Panginoon. Bumalik ka. Ikulong ka. Ipakulong ang katulong na manlalason. Hatulan ayon sa batas. Ako si Liza Young. Salamat, Don Roberto. Liza? Nakulam mo ba ako? Kinayuman mo ba ako? Anong nangyari sa kanya? Baliw na ba siya? Hindi ako mangahas. Hindi pa kita nakita, Don Roberto. Paano kita magagayuma? Si.
Tawagin ang doktor ko para gamutin ang sugat ni Martha. Alagaan mo siyang mabuti. Salamat, Don Roberto. Ayos lang. Doktor, kumusta ang nanay ko? Hindi naman malala ang mga sugat niya, pero ang nanay mo ay pagod na pagod dahil sa mahabang taon ng pagtatrabaho. Marami siyang malalang sakit. Kung hindi gagamutin ng mas matagal pa, baka huli na para iligtas siya. Sa nakaraang buhay ko, ang pamilyang Young, para gamutin si Martha, ginastos halos lahat ng pera nila. Sa buhay na ito, hahanap ako ng paraan para makalikom ng pera para gamutin siya. Hindi naman mahal ang paggamot sa kanya. Lahat-lahat, $200 lang ang halaga. $200. Ginto ba ang gamot na ito? Bakit napakamahal? Kung hindi mo kaya ang halagang iyan, Sana maging maayos ang nanay mo. Nanay, Liza, anong nangyayari? Maayos naman ang lahat. Paano nangyari ito? Kuya, huwag kang mag-alala. Mahaba ang kwento. Talagang lumampas na ang pamilyang Sterling. Nanay, huwag kang mag-alala. Ibebenta namin lahat ng pag-aari namin para gamutin ka. Huwag na kayong mag-abala na gamutin ako. Dahil wala akong silbi, hindi ko kayo mapoprotektahan. Sa halip, pabigat lang ako sa inyong lahat. $200 iyon. Hindi namin iyon kikitain sa 10 taon. Ayos lang. Basta't ligtas kayong lahat at maayos, magiging masaya ako. Nanay, huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng paraan para makuha ang pera. Sa nakaraang buhay ko, si Don Roberto ay laging may alitan sa akin. Ngayon, ang pamilyang Young ay salat sa pera. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito para takutin siya at kumuha ng malaking halaga? Nagtatago si Don Roberto sa Sterling Estate. Kung bibigyan ko siya ng mga pahiwatig tungkol sa ikapitong prinsipe, tiyak na makakaloko ako ng pera sa kanya. Nagpadala ako ng sekretong liham para maakit si Don Roberto sa tea house. Panginoon, asasin. Puting Jade Dragon Pendant ba? Alam ng taong ito kung nasaan ang ikapitong prinsipe. Bukas ng 9:00 ng umaga. Gusto kong makita kung sino ang matapang. Ipinadala mo ang liham kagabi? Panginoon, masasabi ko sa iyo ang lahat ng pahiwatig tungkol sa taong hinahanap mo. Ngunit gusto ko ng $500 kapalit. Maaring peke yang pahiwatig. Bakit ako magbabayad ng maaga? Naglakas loob akong makipagkita sa iyo mag-isa, kaya tiyak na ako. Iyan ang patakaran. Pera muna, saka ang impormasyon. Gusto mo pera? Madali. Dahil may deal tayo, bakit ka natatakot magpakita ng mukha mo? Palagi kong nagustuhan ang katapatan at pagiging simple. Alisin mo ang belo. Ang perang gusto mo, ibibigay ko na ngayon. Sigurado ka, Panginoon? Kung tatanggalin ko ang belo, makukuha ko ang pera? Siyempre. Kung gayon, kung makita mo ang aking mukha, Panginoon, huwag kang mag-atras sa iyong salita. Hindi. Kung magpapakita ako ngayon, walang tigil na gulo. Anong ibig sabihin mo? Nasira ang mukha ko. Baka makasakit ako sa inyo, Don Roberto. Bukod, ang gusto mo ay impormasyon tungkol sa ikapitong prinsipe, hindi ang mukha ko. Kung totoo o hindi ang impormasyon, walang kinalaman sa mukha ko. Ang talas ng dila mo. Kung ipipilit mo, Don Roberto, wala na ang usapan. Tungkol sa kinaroroonan ng ikapitong prinsipe, maghanap ka na lang ng iba, Don Roberto. Tigil. 200. Kalahati muna. Kung totoo ang impormasyon, babayaran ko ang natitira. Siya. Narito lang sa Lornan City ang ikapitong prinsipe. Kung papasundan mo ako, wala na ang deal. Nagsinungaling ako, gago. Hindi na tayo magkikita. Ito ay para sa gamot ng nanay ko. Pakisuyo, ang pinakamahusay na halamang gamot. Siguraduhin gumaling ang nanay ko. huwag kang mag-alala, miss. Gagawin ko ang makakaya ko. Liza, sumama ka sa akin. Sabihin mo ang totoo. Saan galing ang perang iyon? Lucas,
Tiwala ka ba sa akin? Siyempre, tiwala ako sa iyo, pero malaking pera iyan. Kung may tiwala ka, magpahinga ka. Nagpalit ako ng impormasyon para sa pera. Hindi na makapaghintay ang sakit ni nanay. Ito ang pinakamabilis na paraan. Sigurado ka bang wala kang problema? Huwag kang mag-alala, Lucas. Hindi lang ako hindi magkakaproblema. Sisiguraduhin ko na ang buong pamilya natin ay mabubuhay ng maayos. Gusto mo bang magnegosyo? Magnegosyo? Hindi man lang ako titingnan ni Don Roberto. Si Liza ay isang manloloko. Bakit siya papansinin ni Don Roberto? Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Makipag-ugnayan ka sa mga pinagkakautangan ng pamilya Yong. Ipagpilitan mo sila sa pamilya Yong. Ang mga utang ng pamilya Yong ay 20 taon na. Oras na para bayaran nila. Oh. Liza, titiyakin ko na mapapahamak ka magpakailanman. Arturo Yang, utang ay utang. 20 taon ka nang may utang na ito. Kailangan na itong ayusin ngayon. 8 lang dolyar ang inutang ko. Paano naging 80 ang utang ko sa iyo? 20 taong interes na nag-compound. Mabait pa sa iyo ang 80. Ano? Umaatras ka? Pero hindi ba nabayaran na namin ito? Nabayaran? At ang pera sa tela na inutang mo noon, kasama ang interes, umabot sa 300. Bayaran mo rin iyan. At may utang ang pamilya mo na, 60 na buwis sa lupa. Sa loob ng 7 araw, kung hindi ka magbabayad, dadalhin ko ang mga autoridad para wasakin ang bahay mo. Saan namin kukunin ang ganoong kalaking pera? Blackmail ito. Felix, dahan-dahan. Umuwi muna tayo at pag-isipan ito ng mabuti. Ang mga taong ito ay biglang lumalabas para maningil ng utang ng sabay-sabay. May kakaiba sa likod nito. Nakagagalit. Malinaw na ng blackmail sila sa atin. Kailangan nating iulat ito sa mga autoridad. Ipaimbestiga ng mabuti sa kanila. Wala rin itong magagawa. Si Willie na peklat at ang kanyang gang ay binibili na ang mga opisyal sa loob ng maraming taon. Kung gusto nating iwasan ang kanilang pananakot, ang tanging pagpipilian ay magbayad. Ano ang gagawin natin? Titigil ako sa pag-aaral at maghahanap ng trabaho. May 7 araw pa. Kikita ako hanggat kaya ko. Ako rin. Kung gayon titigil din ako, iipunin ang tuition para makatulong sa pagbayad ng utang natin. Hindi. Sa kanyang nakaraang buhay, umunlad ang karera ni Julian hanggang sa tuktok. Kung hahayaan natin siyang huminto, masisira ang buong buhay niya. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hindi na kailangang huminto. May ideya ako. Liza, ideya mo ba ito? Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Julian, subukan mo. Masarap. Matamis at malagkit malambot. Mas mahusay kaysa sa ibinebenta nila sa labas. Magsisimula ako ng negosyo gamit ito para mabayaran ang utang ng pamilya natin. Inihaw na kastanyas ipinagbibili, bagong galing sa kawali, matamis at malambot. Tara, bumili na kayo. Magkano ang mga kastanyas na ito? Ma'am, mura at masarap. 20 cents lang bawat bag. Ang sarap ng mga kastanyas na ito. Bakit walang sumusubok kahit isang kagat? Liza, babaan ba natin ang presyo? Hindi. Sulit ang mga kastanyas namin. Don Roberto, ang liit ng mundo. Tikman mo, bagong galing sa kawali. Minatamis na kastanyas. Masarap at mataba. Mukhang masarap. Ang kapal mo. Galing mo! Siyempre. So, Don Roberto, gusto mo bang mag-uwi pa? Sige, ihatid ang mga paninda 3 milya silangan sa Bluebird Alley. Hihintayin ko kayo doon. Salamat po, Don Roberto. Bluebird Alley. Ayan na pala. Hindi ko inaasahan na si Don Roberto ay napakabait. Sa nakaraan kong buhay, hindi kami nagkasundo ni Don. Hindi inaasahan, medyo cute na siya ngayon. Sa tingin ko, hindi tayo inutusan ng Don na maghatid, kundi pinapakitaan lang tayo ng daan. Ang kalyang ito ay puno ng mga bigatin. Madali lang ibenta ang mga ito. Kastanyas, ipinagbibili. Kahit si Don Roberto ay mahilig dito. Tara, bilhin nyo na. Gusto rin ng Don ang mga ito. Bigyan ako ng 5 bag. Gusto ko ng 10 bag. Darating na. Gusto mong magbenta ng kastanyas? Para bayaran ang utang ng pamilya mo? Imposible.
Sabi ng lahat, masarap daw ang mga kastanyas na ito. Miss, kukuha ako ng 10 sako. Isa-isa lang. Huwag magmadali. Ito na. Kahapon, kumain ang kapatid ko ng kanilang kastanyas. Nagsusuka siya at nagtatae. Kaninang umaga, hindi na siya nakaalis ng kama. Kung hindi ka maglabas ng $30 ngayon, hindi na magbubukas ang tindahang iyon. Alis. Tigil na sa pagbili. Paano kung may magkasakit talaga? Kaya pala mura, bulok ang ginagamit nila. Lucas, kung gusto nila akong isangkalan, lagi silang makakahanap ng dahilan. Huwag kang makipagtalo sa kanila. Liza, ngayong anak na ako ng pamilyang Sterling, ang paggastos ng konting baon ay sapat na para durugin ka. Yang tindahan mong basura, hindi tatagal ngayong araw. Kaya ko na? Mga kaibigan, akala nyo masama ang kastanyas. Kaya ngayon din, kakainin ko ito sa harap nyo. Kung sira ang mga kastanyas na ito, paano ko kakainin ang mga ito? Kung may magkasakit ngayon dahil dito, buhay ko ang kapalit. Matamis at malambot. Wala pa akong nakain na ganito kasarap. Miss, kukuha ako ng 5 sako. Sa tingin ko, ang mga ito ay nandito lang para manloko. Kahapon, bumili din ako ng kastanya sa tindahang ito. At wala akong naging problema. Mga manloloko, alis dito. Liza, talagang minamaliit kita. Ang tindahan ng pamilyang Yang ay wala man lang lisensya. Pumunta kay Officer Miller. Sabihin mo na ang pamilyang Sterling ay nangangailangan ng tulong para isara ang tindahan na walang lisensya. Opo, Sino ang may-ari ng tindahan? Kunin siya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pakawalan siya. Lumabas ka. Pulis! Wala kaming ginawang mali. Anong karapatan mo para arestuhin kami? Nagbebenta ng walang permiso. Iligal na pagpapayaman. Ayon sa batas, kumpiskahin ang tindahan. Mamumultahin ka ng $300 at dadalhin sa kustodiya. Kung aarestuhin mo ang isang tao, ako na ang kunin mo. Babae lang siya. Huwag siyang hawakan. Lucas. Heidi, ikaw pala. Dalhin siya palayo. Hindi. Kung kunin nila ako, matatapos na ang lahat. Tamang-tama ang oras. Malakas na backer si Don Roberto. Pwede na lang siyang gamitin. Lakas loob mo akong hawakan? Alam mo ba kung sino ako? May backer ako. Kung alam mo ang ikabubuti mo, pakawalan mo na ako. Backer? Tindero ka lang ng kastanyas. Kaya, anong backer mo? Si Don Roberto ang backer ko. Binibiro mo ba ako? Kung kilala mo si Don Roberto, ako ang tatay niya. Oh? Bakit hindi ko alam na may tatay akong tulad mo? Aking Panginoon, Patawad po, Don Roberto. Dapat akong mamatay. Hindi ako sigurado kung ang binibining ito talagang kilala ka, Don Roberto. Oh? Magkakilala ba kami? Paano hindi? Don Roberto, binili mo na ang aking mga kastanyas 7 beses. Paano kung bigyan kita ng VIP membership? Bili 10, libre 1. Narinig mo? Regular akong customer niya. Kung aarestuhin mo siya, dapat mo rin akong arestuhin, di ba? Hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang gawin. Aalis na ako. Agad-agad. Pulis, sandali. Miss, may iba ka pang utos. Sinira mo ang tindahan ko. Dapat mong bayaran ng pinsala, di ba? Nasira ang karatula. Napunit din ang damit ni Lucas. Dagdag pa ang halaga ng nawalang oras sa aking negosyo. Titiyahin ko lahat. Ito ang halaga. Oo, babayad ako. Babayad ako. Ganyan dapat. Sige, lumayas ka na. Salamat sa tulong mo, Don Roberto. Kastanyas lang ang pinunta ko. Sinabi ko ba na ako ang iyong backer? Nagbibiro lang ako para takutin ang mga pulis na iyon. Sinong mag-aakala? Pinakamahusay na kastanyas ito mula sa tindahan ko. Sariwa mula sa kaldero. Libre. Bilang pasasalamat para kay Don Roberto. Don Roberto, pwede mo bang kalimutan ang nakaraan? Okay? Ingat, Don Roberto. Liza,
Hindi ba masyadong mabait si Don Roberto sa iyo? Ano bang iniisip mo? Mabait lang naman si Don Roberto. Nay, Huwag mo akong tawaging nanay. Kaya, ikaw sutil na bata, masyado kang naging maganda ang buhay mo. Paano mo nagawang insultuhin si Don Roberto ng maraming ulit? hindi ko ginawa. Tumatanggi ka pa, ha? Buong Lornan City ay nag-uusap. Ipinagtanggol ni Don Roberto ang isang tindero ng kastanya. Balak ng tatay mo na ibigay ka kay Don Roberto. Pero ngayon, isang lintik na probinsyana ang nakapagpahulog sa kanya ng husto. Ano ang silbi mo? 3 buwan kang nakakulong sa bahay. Kung gagawa ka ulit ng gulo, huwag mo akong sisihin kung kalimutan ko ang ating samahan. Liza, kahit na ako na ngayon ang panganay na anak ng Sterling family, gusto mo pa bang kunin ang lahat mula sa akin? Sige, sige. Kaya huwag mo akong sisihin kung wala akong puso. Sa nakaraan kong buhay, noong nakatira ako sa pamilyang Yang, ang ugali ni Oliver ay pinakamalayo at malamig. Kaya gagamitin ko siya bilang pambuwelo para maging magkaaway kayo. Kung magkawatak-watak ang pamilya mo, tingnan natin kung paano ka pa makakapagnegosyo. Arthur Young, ang ika-4 mong anak na si Oliver, ay nagnakaw ng $20 mula sa aming pamilya. Kailangan mo kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Ikaw na batang pasaway, nakita kita mismo, sumisilip sa likod ng bahay patungo sa aking bakuran. Peta, hindi pa kita nakita. Tumatanggi ka pa? Kung hindi mo ninakaw, papayag ka bang hanapin sa iyo? Ano to? Eksaktong $20. Maging tapat ka sa akin. Saan nanggaling ang pera? Hindi kailanman naging maaasahan si Oliver. Palagi siyang nasa bundok. Simula noong bata pa siya, mahirap siyang magustuhan. At ngayon, tulad ng inaasahan, nasa gulo siya. Sige, dahil malinaw ang ebidensya, bayaran mo na lang. Tay, wag. Ako mismo ang kumita ng perang iyan. Hindi ko ito ninakaw. Ikaw mismo ang kumita? Saan ka kumita ng ganyang kalaki? Inita ko ito sa pagbebenta ng halamang gamot. Tay, magtiwala ka sa akin. Anong halamang gamot ang posibleng ibenta ng $20? Huwag kang katawa-tawa, Arthur. Hindi ka naman umiiwas sa pagbabayad, di ba? Mag-ingat ka, o magsusumbong ako sa autoridad ngayon din. Bitiwan, walang utang na loob kang bata. Tay, anong problema? Bakit mo itinulak si Oliver nang walang dahilan? Natagpuan nila ang $20 kay Oliver. Sabi ni Mrs. Higgins, ninakaw niya ito. Paano naman magnanakaw si Oliver ng pera? May kakaiba sa perang ito. Mrs. Higgins, sinasabi mo bang ninakaw ni Oliver ang pera mo? Kaya sabihin mo, saan mo inilagay ang pera ng pamilya mo? Sa kahong kahoy sa ilalim ng kama, nawala ito kahapon ng umaga. Ano, sinusubukan mo pa ring tanggihan ito? Lahat, tingnan ninyo ang perang ito. Mrs. Higgins, lahat tayo ay mahihirap. Itinago sa kahong kahoy. Paano naging ganito bago ang lumang pera? Ano? Kami lang. Kilala ko ang mga halamang gamot na iyan. Astragalus root at sophora root ang mga iyan. Ang 2 halamang gamot na ito ay mataas ang demand ngayon. Malaki ang bayad ng rejuvenation clinic sa bayan. Kaya maganda ang presyo nila. Mrs. Higgins, baka gusto mong pag-isipan muli. Ninakaw ba talaga ang pera ng pamilya mo? Ikaw, munting brat. Paano ko hindi malalaman kung ninakaw ang pera natin? Kung gayon, mangahas ka bang sumama sa amin sa rejuvenation clinic? Check lang, malalaman natin. May mga gagawin ako sa bahay. Uuwi na ako. Ang gulo! Naapi nila ang binatang iyon. Bakit mo ako tinutulungan? Wala akong sinabi kanino man na doon ako nagbebenta ng halaman. Bukod dito, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Pero kapatid kita, alam ko na nagtatrabaho ka para bayaran ang utang ng pamilya. Mula madaling araw hanggang gabi, namumulot ng halaman sa bundok at palihim na ibinebenta sa klinika. Ang galing. Oliver, pasensya na. Mali si tatay, nasisihin ka. Kanina, hindi kita dapat tinulak. Oliver, matalino ka na simula noong bata ka pa.
kami ang mga hangal. Masyado kaming naniwala sa iba. Si Oliver nga ay ang sikat na doktor na mahimala mula sa nakaraang buhay. Sa murang edad, natutunan niya ang lahat mag-isa, namumulot ng halaman para kumita ng pera. Sa buhay na ito, kasama ako, gagawin kong mas maunlad at maayos ang pamilyang Yang. Miss, nag-ayos na ang magkapatid na Yang. Liza, hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Sa nakaraang buhay mo, yumaman ka mula sa tekniko ng paggawa ng yelo. Sinabi mo pa sa akin ang formula para makapasok ako sa parehong negosyo mo. Liza, gusto mong magbukas ng tindahan ng yelo. Sayang ang effort mo. Dinala mo ako sa Sterling Estate, pero nandito ako para magsaya. Sa nakaraang buhay ko, ipinabalik niya ako sa Sterling Estate. Sinadya kong agawin ang asawa niya. Sa huli, napunta ako sa lansangan. Siya naman umasa sa paggawa ng yelo para maging first-class noble lady. Sa buhay na ito, ako ang mauuna. Liza, sa mga nakaraang araw, wala ni isang pack ang naibenta. Ang init. Walang may gusto ng mainit. Lucas, tama ka. Ang init. Walang gustong kumain ng mainit. Iyong malamig, tulad ng malamig na inumin. Malamig na inumin? Liza, nababaliw ka na. Sa sobrang init, saan tayo kukuha ng yelo? Mag-empake na tayo. Sundan mo ako. Walang bodega ng yelo. Walang taglamig. Paano ka gumawa ng yelo? Lucas, sabihin mo lang, kung may yelo tayo, makakagawa ba tayo ng malamig na inumin? Ang sarap nito. Liza, ang galing! Kung ibebenta lang natin ang mga ito, hindi na tayo mag-aalala sa pera. Pero, kailangan ng salitre para gumawa ng yelo. Pero ang kayang makuha ng ordinaryong tao ay limitado. Kung gusto nating magbenta ng maramihan, kailangan natin ng tulong. Lucas, teka! Maghanap ako ng backer para sa atin. Mahilig si Don Roberto pumunta rito para sa tsaa. Nandito dapat siya. Mahal na hari. Roberto, sa pagkakataong ito, kailangan ko talaga ang iyong suporta. Anong gusto mo? Umurong ka. Ayos lang. Papasukin mo siya. Anong gusto mo sa akin? Don Roberto, gusto ko pong makipagkasundo sa inyo. Tindarakang Castañas. At gusto mong makipagkasundo sa akin? Dati lang ako nagbebenta ng kastanyas. Mula ngayon, maglalako na ako ng malamig na inumin. Malamig na keso panghimagas, malamig na tsaa arnibal, popsicle, sorbetes na bundok, ang tanging mayroon sa buong Lornan. Marunong ka bang gumawa ng yelo? Binibini, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung kaya palang gumawa ng yelo, hindi na sana maraming namamatay tuwing tag-init. Opo, kaya ko. Pero may isang bagay na kulang, salitre. Limitado lang ang pwedeng bilhin ng publiko. Para sa maramihan, kailangan natin ng koneksyon sa gobyerno. Hindi libre. Hati tayo sa kita. 60, 40, 6 na po ang sa akin. 4 na po ang sa iyo. Hindi po kayo kailangan gumastos ng kahit piso, Don Roberto. Kailangan lang ninyong tiyakin ang supply ng salitre. At kung ang karangalan sa pagliligtas ng buhay gamit ang yelo ay mapupunta sa inyo, Don Roberto, hindi ba't maganda iyon? Matalino talaga ang babaeng ito. Maaari nating subukan, pero kung maglakas loob kang dayain ako, pananagutan mo. Salamat po, Don Roberto. Pumunta si Liza kay Don Roberto para mag-usap ng negosyo. Nababaliw ba siya? Tiyak na mabibigo siya. Gumana. Lucas, ang batch na ito ng yelo ay pwedeng gumawa ng 50 ice bowl. Magtatayo tayo ng tindahan bukas. Gumawa tayo ng pangalan sa unang araw. Mabuti. Ice bowl. Bagong malamig na inumin. Malamig at presko. Mahal na customer, gusto nyo ng isang bowl? Nagbebenta ka rin ng malamig na inumin? Kinopya mo ang mga Sterling, ha? Nakakahiya. Ang mga Sterling? Kopya? Bukas na ngayon, ang malamig na inumin ni Sterling. Ice bowl, ice plum juice, ice mung bean soup. Bumili na kayo. Naalala niya ang recipe mula sa nakaraang buhay. Sinadya niya ito. Bakit siya nagbebenta rin ng malamig na inumin? Saan nila nakuha ang yelo?
Hindi ba ito ginagaya lang yung tindahan sa kabila? Hindi kasing ganda ng sa kabila ang paninda nila. At mas kaunti ang uri. Tara, na. Huwag dito bumili. Tara na, tingnan natin ang kalaban. 30 sentimo ang isang ice bowl. Sapat na yon para bumili ng 2 librang karne. Pero kailangan nating bilhin ito. Ito lang ang tanging malapit. Ang init, anong iba pa ang makakain natin kundi yelo? Lucas, tingnan mong mabuti. Kaya natin silang talunin. Hindi ba ito ang kawawang kapatid kong babae na galing sa hamak na tahanan? Ano? Gusto mo ring bumili ng ice bowl. Ang negosyo mo ay walang patutunguhan. Nababaliw ka ba? Kawawa naman. Ang negosyong ito ng malamig na inumin ay akin na ngayon. Sa nakaraang buhay mo, kumita ka ng malaking pera dito. Sa buhay na ito, Titiyakin kong hindi ka makakapagbenta kahit isang mangkok. Tapos ka na ba? Liza, gusto kong makita kung gaano katagal ikaw makakapagpanggap. Gusto niyo ba ng malamig na inumin? Walang pera. Hindi na kailangan magbayad. Tulungan mo akong magbenta ng malamig na inumin. Sa bawat isang maibenta mo, bibigyan kita ng bahagi. Ang Sterling sa kabila ay nagbebenta ng ice bowl ng 30 sentimo, pero 8 sentimo lang ang singil ko. Tulungan niyo akong ibenta ang mga ito sa kalye, sa bawat mangkok na maibenta mo. Bibigyan kita ng 1 sentimo na komisyon. Ilang eskinita sa kalyeng ito, ilang pantalan, ilang tindahan, mas alam mo kaysa sa akin. Saan magbebenta, paano magbebenta, ikaw ang magdesisyon. Talaga? Pero may isa akong kondisyon. Bawat isa sa inyo ay kailangang magbenta ng hindi bababa sa 10 mangkok kada araw. Kung hindi nyo maabot iyon sa 3 magkakasunod na araw, hindi kayo makakakuha ng karagdagang stock. Sali kami. Isa pang bagay, kapag nagbebenta kayo, sabihin sa lahat, to. Malapit nang magbukas ang Young's Ice Shop. Sa bawat pagbili, bumili ng isa, libre ang isa. Si. Young's Ice Shop? Liza, magbubukas ka ng tindahan? Oo naman. Kung kaya ng Sterling sa kabilang kalsada, hindi tayo pwedeng tumunganga lang. Sa pamamagitan lang ng pagpapalaki at pagpapalakas ng ating negosyo, hindi tayo papayag na apihin ng iba. Tama. Liza, kasama kita. Ako at si Lucas, 2 henyo sa negosyo, ay magsasama. Heidi, abangan mo. Tasa ng yelo. Tasa ng yelo. Bili na. Mas mura sa Sterlings. Masarap na tasa ng yelo. 8 lang sentimo. Ma'am, isa lang po? Isa para sa akin. Ma'am, magbubukas na ang Young's Ice Shop. Bili isa, libre isa, sa lahat ng malamig na inumin. Huwag kalimutang pumunta. Young's Ice Shop, di ba? Sige, talagang pupunta ako. Liza! Naibenta ko ang buong kahon na ito. Naubos na rin ako. Si Dong ang pinakamaraming benta. 10 sentimo ang komisyon mo. Bukas, ganitong oras. Kunin mo ang paninda mo sa aking tindahan. Salamat, Liza! Miss, may mali! Ang mga kalye ay puno ng mga batang lansangan na nagtitinda ng murang mga tasa ng yelo ng pamilya Yang. Tumakbo na lahat ang mga customer namin. ang maliit na puta ay puta pa rin. Kinaladkad pa niya ang mga pulubi para maging tauhan. Ang tindahan ng Sterling ay ilang araw pa lang bukas. At hinayaan mong apihin kanila. Mom, kumalma ka. Bigyan mo ako ng oras. Tatalunin ko talaga siya. E di 3 araw. Kung hahayaan mo talaga ang maliit na putang probinsyana na manaig, hindi mo na kailangan patakbuhin ang tindahang ito. Lucas, paano kung magbukas tayo ng tindahan dito mismo? Maganda ang lugar na ito. Maraming tao sa Main Street at magandang pahingahan ng pasukan ng eskinita. Perpekto para sa negosyong pagkain. Kayo ba ay naghahanap ng mauupahang tindahan? Hindi matatalo ang lokasyong ito. Magtanong-tanong ka. Sa buong kalye na ito, ang isang ito lang ang may pinakamababang upa. $2 lang ang upa kada buwan. Pumirma ng 1 taon. Kalahati ang upa sa unang buwan. Kukunin namin itong shop. Pirmahan na natin ang lease ngayon. Si. Teka. $2 ang upa kada buwan, di ba? Babayaran ko ng $5. Heidi,
Napagpasyahan na namin ang tindahang ito. Hindi pa pirmado ang lease. Hindi iyon maituturing na desisyon. Hindi lang ito. Kakagaling ko lang sa dulo ng kalye. Bawat bakanting tindahan sa kalye na ito na may upa na mas mababa sa $5 kada buwan, kukunin ko lahat para magbukas ng mga sangay ng Sterlings. Liza, Gusto mo ng murang tindahan? imposible. Gusto mong magbukas ng shop? Sige, hanapin mo ang pinakamahal na tindahan. Sa buong kalye na ito. Kung kaya mo, buksan mo. Kung hindi mo kaya, bumalik ka na lang. At magtayo ng stall sa inyong basurang bakuran. Ito ang pinakamahal na tindahan sa buong kalye. $20 ang upa kada buwan, sa tapat mismo ng Sterlings. Liza, masyadong mataas ang upa na ito. Kung malugi tayo, hindi natin ito kaya. Ayos lang. Lucas, sigurado akong matatalo ko siya. Tiwala ka sa akin? Uupahan ko itong shop. Pirmahan natin ang lease ngayon, Heidi. Kaya ko ang lahat ng kaya mong gawin, pero baka hindi mo magawa ang kaya kong gawin. Gusto kong makita, bilang kaaway ko, kung gaano katatagal. Ako mismo ang bumuo ng sining ng paggawa ng yelo mula sa dati kong buhay. Si Heidi ay nag-scratch lang sa ibabaw. Ang mga taong nagtatrabaho sa bula ay hindi makakapantay sa akin. Tapos, panghimagas na kesong yelo, bundok ng sorbetes, sirup ng tsaang yelo, at gatas ng prutas. Lahat ng bago kong likha, wala niyan sa Sterlings, at hindi magkakaroon. Masarap. Liza, ang galing mo. Syempre, Napakaraming natatanging estilo. Paano makikipagkumpitensya ang Sterlings? Bubuksan namin ng opisyal bukas. Ice cheese dessert, 8 sentimo bawat mangkok. Ice cream mountain, 15 sentimo bawat isa. Kung hindi masarap, libre. Naku, ngayon, ito ang malamig na inumin. Ang ice bowl sa Sterlings ay tubig lang na may yelo kumpara dito. Ito ay mahusay, hindi masyadong matamis, hindi masyadong mataba. Pinapalamig ka nito hanggang sa kaibuturan. Dadalhin ko ang buong pamilya bukas. Nasaan ang lahat? Miss, sila! Lahat tumakbo sa kabilang kalsada. Ang ice bowl nila ay 8 sentimo lang, bawat mangkok. At ito ay buy one, get one free. Babaan ang presyo. Mula ngayon, lahat ng malamig na inumin ng Sterlings ay bababa sa 3 sentimo. Ibalik ang ating mga customer. Pero, Miss, sa presyong ito, hindi tayo makakabawi man lang. Tigilan mo na ang kalokohan. Babaan presyo, babaan presyo. Lahat ng malamig na inumin, 3 sentimo lang. Mataas na kalidad, mababang presyo. 3 sentimo lang, ang mura. Kukuha ako ng 10 mangkok. Liza, ano kung may bagong produkto ka? Mas mura ang akin. Lumalapit sa akin ang mga tao. 3 sentimo. Heidi, ang tanga mo. Ang pagiging kuripot ay may hangganan. Sa bandang huli, ikaw, ang lugi. Bumili ng isa, libre ang isa sa Young's. Mag-load ng 50 sentimos, libre ang 10 sentimos. Bumili na ngayon. Load ng 50, may libreng 10 cents. Ang sulit! Young's ang pinakamahusay. Maglalagay ako ng 300. Nakuha ko. Isa-isa lang. Pumila ka. Liza, ang pamilya natin, nasa itaas na. Sa unang araw natin, kumita tayo ng halos $30. At naririnig ko na ang kita ng Sterlings ay mas mababa sa 10% ng atin. Sinisira ni Heidi ang sarili niya. Kapag natapos ang price war, siya ang malulugi. Lucas, hindi tayo magbabawas ng presyo para makipagkumpitensya. Kailangan lang nating tumutok sa 2 bagay, lasa at presentasyon. Ito ay espesyal para sa mga noble ladies. Isang bagong ice platter na ginawa ko. Gusto ng matatanda ang malalaking bahagi. Mahirap ubusin para sa mga bata. Mahalaga sa mga noble ladies ang presentasyon. Kilalanin ang iyong mga customer. Ang mabuting negosyo ay natural na dumarating. Miss, 3 sentimo bawat mangkok ay sobrang mura. Ngayon, nawalan tayo ng buong $50. Sa ganitong takbo, Hindi. Hindi natin pwedeng itaas ang presyo. Kahit malugi tayo, matatalo ko pa rin siya. Nalulugi ang Sterlings kamakailan. Paano ba? Pinapatakbo mo ang negosyong ito? Tatay, naapi ako. Young's ang may kasalanan. Ninakaw nila ang aming sikretong recipe. Wala akong pagpipilian. Totoo ba iyan? Talagang totoo iyan. Huwag ka nang mag-alala dito. Ako na ang bahala sa kanya. Anong ginagawa mo?
Sinusubukan mo bang sirain ang negosyo namin? Nag-utos si Mr. Sterling na dahil ninakaw ng Youngs ang patent ng Sterling at sila ang naunang nagkasala, simula ngayon, wala ngang langaw na papasok sa tindahan nyo. Naagrabyado lang ng Youngs ang pamilya Sterling. Ngayon, tapos na sila. Pero ang negosyo ng pamilya namin ay tapat at marangal. Mas marami kaming uri ng malamig na inumin kaysa sa inyong mga Sterling. Paano iyon pag nanakaw ng patent nyo? Eksakto. Pagharang sa aming kabuhayan ng ganito, babayaran mo ito. Naglakas loob kang sumpain ako? Naghahanap ka ng away? Huwag mo kaming itulak ng sobra. Ano naman kung kami nga? Mga wala lang kayo na naglalakas loob sumalungat sa mga Sterling? Ito ang makukuha nyo. Magsalita ka pa ng isa at gigibain ko ang tindahang ito. Iyan ang karwahe ni Don Roberto. Mahal na hari, Ang tapang mo! Baliw ka ba? mahal na hari, ang iyong mga tao ay inaapi. Manonood ka lang ba at walang gagawin? Anong nangyari? Mahal na hari, ang paggawa ng yelo ay iyong patent. Ang Youngs ay nagtatamasa lamang ng iyong proteksyon para magbukas ng tindahan dito. Ngunit sinasabi ng mga taong ito na kopya ang iyong patent. At ayaw kaming payagang magpatakbo ng aming tindahan. Ano? So ang Youngs ay negosyo pala ni Don Roberto? At ang Sterling ay nananakit ng Youngs ng ganito. Hindi ba iyon ay paglapastangan kay Don Roberto? Hindi ko alam na ang mga Sterling ay may ganyang kapal ng mukha. Patawarin mo po kami, Don Roberto. Nabulag po kami, Don Roberto. Karapat dapat kaming parusahan. Lumabas. Punasan mo iyan. Salamat po, Don Roberto. Sigurado po ba kayo, Don Roberto? Tanggalin mo ang belo. Pagkatapos, kukunin ko na ang pera. Siyempre, Kung ganoon, kung makita mo ang totoo kong mukha, huwag kang maglakas loob na bawiin ang iyong salita. ikaw pala ang munting sinungaling noong araw na iyon. Ikaw pala, hinahanap kita, kahit saan. Don Roberto, pwede mo bang bitawan ang kamay ko? Don Roberto, Ang tanda mong ito ay talagang kakaiba. nagbibiro ka, Don Roberto. Anong tanda? Ito ay galing sa pagkakadapa ko kanina. Pasa lang. Sige, kailangan ko. Liza, dinaya mo ako ng 200 piso. Kailan mo ako babayaran? Naku, huli. Ano ang sinasabi mo, Don Roberto? Wala akong alam sa sinasabi mo. Sumasakit ang tiyan ko. Aalis na ako. Tatakas ka, ha? Gusto akong kalabanin ni Don Roberto. Masyado pang berde. Ikaw. Sino ka ba talaga? Naging wala ako sa lugar. Patawarin mo po ako, mahal na hari. Aksidente lang iyon. Tumigil ka diyan. Ang pamilyar na pakiramdam na iyon ay hindi ilusyon. Taka. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang Youngs ay kay Don Roberto? Nagalit si Don Roberto ngayon at muntik nang isara ang Sterling. Tatay, hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Liza, bilang isang walang kwentang talunan sa buhay na ito, paano ka mangahas na kumapit kay Don Roberto? Kalimutan mo na ang pagpapatakbo ng Sterlings. Dito ka lang at pag-isipan mo ang ginawa mo. Liza, hindi kita hahayaang makalayo rito. Tatay, Felix, lumabas si Lucas ngayon para bumili ng saltpeter. Kailangan kong lumabas at magbenta ng yelo. Pakitulungan mo akong bantayan ng tindahan. Sige, walang problema. Sige, lakad na. Ang Youngs ang nananakit ng mga customer. Dalhin ninyo silang lahat. Police, anong nangyayari? Wala kaming kasalanan. Nagtatangkang tumakas sa pag-aresto. Daga, pinalala ang iyong pagkakasala. Dalhin sila. Mangkok ng yelo, pinebenta. Malamig at preskong mga mangkok ng yelo, mura at masarap.
Ma'am, okay po ba kayo? Nilalagnat siya. Na heat stroke siya. Miss, salamat. Walang anuman, walang anuman. Ako ang asawa ng mahistrado. Iniligtas mo ang buhay ko. Mula ngayon, sa bayang ito, kung sino man ang manggulo sa iyo, pumunta ka lang sa opisina ng mahistrado. Nakuha mo? Ma'am, napakabait ninyo. Magpahinga ka, saka umuwi. Ang init ng araw. Huwag ka nang lumabas. Nanay? Lucas, anong nangyari? May mga manggugulo na dumating sa tindahan. Nagalit si Felix at nanakit ng iba. Ngayon, ang tatay mo at si Felix parehong dinala na. Ano ang gagawin natin? Bakit laging may mga manggugulo? Si Heidi ang nasa likod nito. Nanay, huwag kang mag-alala. Pupunta na ako ngayon sa opisina ng mahistrado para sila palayain. Sino iyan? Ako si Liza Young. Maling nakulong ang kapatid ko. Gusto kong makita si Mahistrado Evans para maghain ng petisyon at apela ng hustisya. Umalis ka. Buong araw, napakaraming tao ang naaapi. Paano makakayanan ng opisina ng mahistrado na harapin silang lahat? Ayon sa batas ng imperyo, kapag tumunog ang tambol, dapat magpulong ang mahistrado. Kung hindi mo ibibigay ang mensahe, opisyal, patuloy kong hahampasin ang tambol. Tandaan ito, kailangang mahatulan ang magkapatid na Yang. Kailangang isara ang Yongs. Yung babae, mas mabuti pang makulong siya ng ilang araw din. Tinitiyak ko, babalik siyang walang dala. Sino ang nasa harap ng hukuman? Bakit mo hinampas ang tambol? Ako si Liza. Pwede bang malaman bakit inaresto ang pamilya ko? Pakiusap, mahal na hukom. Tingnan ninyo ito at palayain sila. Pero narinig ko na may nag-ulat na binugbog ng Youngs ang mga tao. Mahal na hukom, ako mismo nakakita kay Felix na nananakit ng customer. Binabaluktot mo ang katotohanan. Pangahas ka. Mahal na hukom. Ang pamilya ko ay ganap na walang sala. Pakiusap, mahal na hukom. Tingnan ninyo ito. Lahat ng kapitbahay ay magpapatotoo para sa akin. Sino ang magpapatotoo para sa iyo? Lumabas! Lumabas! Magpapatotoo ako para sa kanya. Magpapatotoo din ako para sa kanya. Narinig mo na ba? Yung babaeng taga-Youngs nagbigay ng libreng tubig yelo sa pinakamainit na araw at nailigtas ang kalahati ng kalye. Ang pamilya niya ay hindi gagawa ng ganoon. Si Ratty Pete ay isang manloloko na nandadaya at nangungwarta sa loob ng maraming taon. Tara na, huwag nating hayaang maapi ang babaeng iyon. Tara, magpatotoo tayo para sa pamilya Yang, sa opisina ng mahistrado. Sa opisina ng mahistrado. Nandito kami para tumestigo para sa pamilya Yang. Si Ratty Pete ay matagal nang nagdudulot ng gulo. Bine-blackmail niya ang mga tindero. Wala talagang kasalanan ng pamilya Young. Nakikiusap po kami sa mahal na hukom na tingnan ito, palayain ang walang sala. Kayong mga magugulo, nagtipon-tipon dito para maghasik ng gulo. Nagre-rebelde ba kayo? Hindi po kami nagdudulot ng gulo. Humihingi po kami ng hustisya para sa pamilya Young. Hustisya. Napagpasyahan ko na. Nagkasala ng awayang ama at anak ng pamilya Yang. Walang butas ang ebidensya. Sino mang maglakas loob na gumawa ng ingay ay aarestuhin. Mahal na hukom, madalas naming makita si Ratty Pete na tumatanggap ng suhol para sirain ang mga tindahan. Ang kapal ng mukha mo. Mga opisyal ng korte ay hindi dapat ninyo siraan. Guwardiya! Paghiwalayin ang mga magugulong ito, sino mang sumuway ay aarestuhin. Kahit ang petisyon ng mga tao ay walang halaga? Bakit ganoon ang pag-target sa pamilya Yang? Nagsinungaling ako sa kanya noong nakaraan. Tiyak na hindi na niya ako tutulungan ngayon. Mas mabuti nang umasa sa sarili kaysa sa iba. Makakahanap ako ng paraan. Dahil hindi mo sila papakawalan, may kilala akong tao sa gobyerno, isang saksi na makakapagpatotoo para sa akin. Saksi? Sa iyong mababang pinagmulan, paano ka makakakilala ng tao sa gobyerno? Huwag kang magdulot ng gulo sa aking korte. Hilahin siya palabas. Tigil.
Ako ang saksi niya. Mahal? Ano ang ginagawa mo dito? Sa korte, hindi pinapayagan ang mga babae. Kung hindi ako nagpakita, paano mo tratuhin ang aking tagapagligtas? Tagapagligtas? Ito ang iyong tagapagligtas? Nahimatay ka sa init at siya ang nagligtas sa iyo. Pakawalan mo na sila. Pero... Mahal, aray, 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 nanonood ang mga tao. Ano pa ang gusto mo? Mukhang ilang araw nakitang hindi sinaktan, kaya nagiging mayabang ka, ha? Ang petisyon ng mga tao, hindi mo ba nakikita? Palayain mo agad ang mga kapatid niya? Oh, Guardia, palayain si Lucas at si Felix, ikulong si Ratty Pete. Wag! Pakiusap! Mahal na hukom! Inosente ako! Miss Young, ito ay aking kapabayaan. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkakasala. Ma'am, maraming salamat. Mahal, iniligtas mo ang aking buhay. Paano ko hahayaang saktan ka? Tara na, sasamahan kita para kunin ang mga kapatid mo. Felix, Liza, marami ka ng pinagdaanan. ayos ba ang lahat sa bahay? Ayos naman. Umuwi na tayo, ha? Felix, anong problema? Liza, naisip ko na. Sa mundong ito, walang epekto ang rason. Puro kamao lang. Iiwan ko ang pluma para sa espada. Hindi ko hahayaang sino man mang-api muli sa aming pamilya. Pupunta ako bukas para maging apprentice sa Jade Martial Arts Dojo. Okay, tumaan muli si Felix sa parehong landas. Tulad ng ginawa niya sa nakaraang buhay. Sa buhay na ito, tiyak na magiging siyang general at babantayan ang hangganan. Julian, ano ang ginagawa mo? Lucas, Liza. Nakita ko ito ng sarili kong mata. Walang ranggo o impluensya para tayong isda sa tadtaran. Pupunta ako sa kabisera para sa imperial na pagsusulit, para sa katanyagan at katungkulan, para manalo ng taga-suporta ng pamilyang Yong. Julian, alis ka rin. Kami ni Liza ang nasa pamilya. Okay. Lumaki na kayong lahat. Di masama? Sa buhay na ito, ang pamilyang Yang sa tulong ko ay mas mabilis na gumalaw patungo sa tamang landas. Kay ganda. Mahal na hari, ang mga ipinadala para iligtas si Miss Yang ay hindi pa dumarating. Ang bagay ni Miss Yang ay nalutas na. Liza, sino ka ba talaga? Muli mo akong nagulat. Panginoon, maayos ka ba? Gusto ni Don Roberto na kalabanin ako. Bata pa. Liza. Siya iyon. Siya pala. Hoy, lahat, ayos lang ako. Pinakain nila ako at binigyan ng kama sa kulungan. Nadagdagan pa ng ilang libra. Ang pamilya mo ay dumanas ng matinding inhustisya at napakatapat mo pa rin. Ngayon, kailangan ko pang bumili. Oo, lahat tayo dapat bumili pa. Liza, tiyak na makakahanap ako ng paraan para harapin ka. Naalala ko, sa nakaraang buhay ko, si Lucas ay sinira ng isang babae na wala lahat ng kayamanan niya. Kaya ikaw si Ivy. Narinig ko na gusto mong pakasalan si Lucas. Paano mo nalaman? Lucas, mainit ngayon, kaya dumaan ako para makita ka. Eto na, ingat. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Gawin mo lang ang sabi ko. At si Lucas ay magiging iyo. Pagkatapos, ang negosyo ng pamilya Yang ay magiging kalahati mo. Ano ang dapat kong gawin? Oy, Miss, ayos ka lang ba? Lucas,
Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Masyado kang mabait, miss. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Iniligtas ni Lucas ang buhay ko. Ako, wala akong paraan para mabayaran ka. Kung hindi mo iniisip, Lucas, nais kong ibigay ang sarili ko sa iyo. At maglingkod sa iyo sa natitira kong buhay. Miss, hindi pa tayo gaanong magkakilala. Hindi ito pwede. Tinatanggihan mo ba ako, Lucas? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige, tatanggapin mo ba, Lucas? Lucas, ito ay... Nanay, ito si Ivy. Gusto ko siyang pakasalan. Bakit siya? Sa nakaraang buhay, sadyang ginamit ni Ivy ang kanyang pagiging walang magawa para maglunsad ng scam sa kasal at mangikil ng pera. Noong umangat ang negosyo ni Lucas, niloko niya si Lucas para pakasalan siya. Sa huli, dinala niya ang kalahati ng kayamanan ng pamilya Young. Lucas, ikaw? Bakit bigla kang nagmamadaling magpakasal? Hindi natin kilala ang babaeng ito. Mrs. Young? Iniligtas ni Lucas ang buhay ko. Wala akong paraan para mabayaran siya. Gusto ko lang siyang paglingkuran habang buhay. Ivy, sa buhay na ito, nandito ako. Huwag mo nang isipin na hawakan kahit isang sentimo ng kayamanan ng pamilya Young. Kaya gusto ng pamilya mo pakasalan ng anak ko, ha? Pwede mo siyang pakasalan, pero gusto ko ng $1,000 na bigay kaya. Wala kahit isang sentimo na kulang. $1,000? Balo lang ako at ang anak ko. Saan naman kami kukuha ng ganyan kalaki? Hindi namin kaya. Noong nililigawan ng anak mo ang anak ko, hindi niya inisip kung kaya ba namin. Mrs. Bennett, gusto ko talagang pakasalan si Ivy. Gusto mo siyang pakasalan? Hindi lang pera yan. Tungkol sa Youngs, ang tindahan ng yelo sa timog ng bayan. Ang titulo nito ay dapat isama rin sa bigay kaya. Pati ang tindahan? Iyon ay pag-aari ng ama ni Lucas na minana. Iyon ang aming kabuhayan. Iyan ay takdang presyo. Hindi nyo kaya? Ibenta nyo ang Youngs. Mr. Bennett, pwede ba nating pag-usapan ito? Pag-usapan? Walang usapan. May 3 araw kayo. Dalhin nyo ang pera at ang titulo o isasakdal ko kayo dahil sa pandaraya sa kasal. Naisulat ko na ang reklamo. Pag-isipan nyo. Tatay, huwag mong pilitin si Lucas. Tumahimik ka. Ginagawa ito ni tatay para sa ikabubuti mo. Narinig mo na ba? Si Lucas, ang panganay na anak ng pamilyang Young, natulog sa anak ni Bennett. At ngayon ay hindi niya ito inaamin. Isang iskolar. Edukadong basura. Minahal niya siya at iniwan. Talaga? Ang panganay na anak ng mga Young, tila napakamatapat. Matapat? Puro pagpapanggap yan. Pinapaiyak niya ang anak ng Bennett araw-araw. Hindi na tayo makapaghintay. Lucas, alam ko na ang lahat. Napinilit kang gawin ng mga magulang ko, pero totoo ang nararamdaman ko sa iyo. Lucas, pakiusap, pakasalan mo ako. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Kung ayaw mo sa akin, mamamatay ako sa harap mo. Pero ang pamilya ko, hindi nila kaya ang ganoong kalaking pera. Lucas, ang kayang na mga ari-arian at tindahan ay malaki ang halaga. Kung talagang gusto mo akong pakasalan, sa kalihim na kunin ang mga ari-arian at tindahan at ibigay sa pamilya ko. Pagkatapos mong pakasalan ako, tiyak na ibabalik ko sa iyo ang mga iyon. Pananakot na magpapakamatay? Pag-uudyok sa aking kapatid na nakawin ang mga ari-arian at tindahan. Talaga? Anong pakana? Ivy? Hintayin mo lang. Miss Young, ano? Ang ibig sabihin nito, Paboran mo ako. Kapag tapos na, tudoblehin ko ang bayad. At huwag kang mag-alala, hindi kita ipagkakanulo. Miss Young, prangka ka. Kaya na namin ito. Lucas, tiis lang ng ilang araw pa. Malapit na. Ilalantad ko na ang tunay na kulay ng maliit na daga sa iyo. Makinig kayong lahat. May sasabihin ako. Pakinggan niyo ako. Ivy ay isang manloloko sa kasal. Anong scam sa kasal? Ano? Scam sa kasal? Anong nangyayari dito? Peke talaga yan. Talagang totoo ang balita. Nakuha ko ang liham na sinulat niya kay Heidi. Nakasulat ito sa itim at puti. Pagkatapos nito, ang Young ay akin at ang pamilyang Sterling ay kukuha ng 70% ng kita. Ang liham?
Sinungaling ka! Okay, yan! Hindi ko sinulat iyan. Hindi ko sinulat. Ito ang sulat kamay mo, di ba? Kumuha ba tayo ng isang tao para ikumpara? Itong sulat kamay, talagang kamukha ni Ivy. Patingin. Sinusubukan mong saktan ng kapatid ko. Lucas, hindi ba iyan? Sa itim at puti, kinuha mo ang tindahan ng pamilyang Yang at sinasaktan ang kapatid ko. Lucas, pinilit ako ni Heidi na isulat iyon. Wala akong choice. Talagang inaalala kita. Maniwala ka. Sinsero? Pwede mo akong lokohin sa pera ko? At lokohin ako sa tindahan ko. Pero hindi mo dapat sinaktan ang kapatid ko. Mula ngayon, ayoko nang makita ka pa. Lucas, sa wakas, nakita mo na ang totoo. Lucas, tapos na lahat. Huwag malungkot. Pasensya na. Muntik ko nang saktan ang pamilyang Yang. Lucas, ayos lang. Pamilya tayo, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, aalagaan ko lang ang pamilyang Yang at aalagaan kayong lahat. Sabi ni Guro, matatapos ko ang pagsasanay ko sa katapusan ng taon. Nagparehistro na ako para sa pagsusulit sa probinsya. Kukunin ko ito sa unang bahagi ng susunod na tagsibol. Tungkol naman sa mga account ni Yong, naayos ko na lahat. Sa ikalawang kalahati ng taon, magbubukas ako ng 2 pang sangay. Ayos. Lahat ng mga kuya ko ay mahusay. Oliver, kumuha ka ng isang timba ng tubig. Tigilan mo na ang pagtulala diyan. Hindi mo ba narinig na tinawag kita? Narinig kita. Pupunta na ako. Sige, pupunta na ako. Okay. Ang batang to. Anong problema? Likas si Lucas sa negosyo. Mahusay si Felix sa martial arts. Magaling si Julian sa pag-aaral. Matalino si Bunso. Wala akong kwenta. Wala akong halaga kay nanay. Oliver, Kaising. Si nanay at ang mga kuya ko pumunta sa palengke at hindi pa bumabalik. Kailangan kong kumuha ng doktor. Bakit ka? Lagi kang napapasok sa ganoong gulo? Don Roberto, ano po ang ginagawa ninyo rito? Ako dapat ang magtanong sa iyo niyan. May sakit si Oliver. Kukunin ko ang doktor. Hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Huwag kang gumalaw. Pinapunta ko na ang tenente ko para kumuha ng doktor. Ihahatid muna kita sa bahay. Hindi ko kailangan iyon. Kaya ko namang mag-isa. Kailangan mo. Lisa. Don Roberto. Anong problema? Liza. Matagal na kitang hinahanap. Natagpuan din kita. Anong sinabi mo? Wala. Aalis na ako. Anong meron sa kanya ngayon? Bakit siya kumikilos ng kakaiba? Nandito na ang doktor. Heatstroke po. Emotional distress. Walang malala. Magpahinga lang ng payapa. Maingat na pag-aalaga lang. Ma'am, Oliver, nandito si Mom. Buti na lang okay si Oliver.
Mahal na hari, ano bang nangyari sa inyo ngayon? Mahal na hari, hindi niyo kailangang gawin ito. Ikinagagalak ko. Itong si Don Roberto, bakit siya napakabuti sa akin? Ang kapatid mong si Oliver ay ang ikapitong prinsipe na nawawala mula sa palasyo, hindi ba? Mali ang tao, mahal na hari. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan. At hindi ko sasabihin kahit kanino. Sinabi ko sa'yo, hindi siya. Talagang hindi. Hindi ko hahayaan na ulitin ni Oliver ang kanyang nakaraang trahedya. Hindi ko alam ang iyong pinag-uusapan, mahal na hari. Lumaki si Oliver sa Westridge Village. Hindi siya isang prinsipe. Nag-aalala siya na madamay ko ang kapatid niya si Oliver sa kudeta sa palasyo. Huwag kang matakot. Kung ayaw mo, hindi ko siya gagalawin. Ang daan patungo sa trono, kaya ko itong lakarin ng mag-isa. Hindi po kita pinagkakatiwalaan. Hihintayin kita hanggang magtiwala ka. Don Roberto, labis po akong nagpapasalamat sa lahat ng inyong tulong. Pero, bakit po kayo naging napakabait sa akin? Dahil hindi mo naalala. Anumang bagay sa pagitan natin na dapat tandaan. Wala na itong halaga. Ang kailangan mo lang malaman ay hindi kita sasaktan. Nagiwan ako ng tubig sa mesa para sa iyo. Paggising mo, maiinom mo ito agad. Ako, gusto ko ring itanong sa inyo. Kung susuportahan ninyo ako, hindi lang po para kay Oliver. Don Roberto, wala po akong kapangyarihan o impluensya. Karaniwang tao po ako. Wala po akong maiaalay sa inyo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Huwag kang kumilos ng padalos-dalos at masaktan na mag-aalala ako. Liza, ang hinihiling ko lang ay manatili kang ligtas. Talaga po kayong kakaiba. Magpahinga ka. Tandaan mong uminom ng mainit na tubig. Ako ba? Nagkamali ng unawa sa kanya? Ma, tinitignan mo na ako sa wakas. Ma, masama pakiramdam ko. Mauuna si Mama manood kay Julian mag-aral. Noong bata ako at may sakit, lagi mo akong sinasabihan na matulog muna, tapos nanonood ka kay Julian mag-aral. Kasalanan ko lahat. Pasensya na talaga. Akala ko, dahil sobrang wala akong silbi, kaya hindi mo ako pinapansin. Hindi totoo iyan. Ang pinakamahalaga sa akin ay kayong mga anak ko. Oliver, sa lahat ng gabing nasa koma ka, hindi ka iniwan ni Mama. Hindi lang siya marunong dito. Hindi niya alam kung paano maging mabuti sa iyo. Ma, pasensya na. Nakaraan na lahat iyan. Ikaw na munting daga na umubos sa yaman ng Sterling. Bilisan mo at magtimpla ng gamot ko. Kung hindi mo tratuhin ng maayos si Madam, magsisisi ka. Liza, ginawa mo ito sa akin. Pababayarin kita. Binibini, sabi ni Madam, ito lang ang pwede mong kainin. Lumabas ka, lumabas ka. Sandali. Kunin mo ang mga alahas na ito at isang lalahat, isang lamo sila ng pinakamataas. Tapos, umupa ka ng mga thug sa black market. Liza, pinagalit mo ang pamilyang Sterling sa akin. Ipaparamdam ko sa'yo ito rin. Magsisimula ako sa mga pinakamalapit sa'yo. Walang makakatakas. Ikaw ang kapatid ni Liza. Oliver, di ba? Narinig ko na hindi maganda ang trato sa'yo ng pamilyang Young. Anak ka ng pamilyang Young, pero hindi mo man lang mapantayan ang adopted mong kapatid na babae. Kawawa naman. Ano ang punto mo? Galit ka sa sarili mong kapatid, di ba? Matutulungan kita na paalisin ang kapatid mo. Oliva,
Alam mo ba kung ano ang pinakawalang kwenta sa buhay mo? Mula bata ka pa, walang nagmamalasakit sa'yo. Ang nanay mo, si Julian lang ang nakikita. Wala kang laban kay Julian. Hindi ka man lang kasing gamit ng babaeng inampon namin. Extra ka lang. Akala mo ba dahil lang may sakit ka at binigyan ka ng nanay mo ng gamot ay mahal ka na talaga niya? Huwag kang maglokohan. Natatakot lang siya na baka mamatay ka at magsalita ang mga tao. Tapos ka na. May sasabihin ako sa'yo. Wala na akong pake. Sabi mo wala akong laban kay Julian. O, hindi ako kasing husay niya sa aral. Pero hindi ko kailangan magkumpara. Namumuhay ako sa sarili kong paraan. Ikaw? Ba? Oliver, umuwi ka na para kumain. Parating na ako. Napakasaya ko sa pamilya ko. Heidi, hindi ako katulad mo. Wala kang kwenta. Saan ka napunta sa loob ng maraming taon? Saan ka napunta? Hinahanap na kita ng napakatagal. Liza, bakit ang ganda ng buhay mo? Liza, tiyak na gumamit ka ng dark magic. Tiyak na. Hanggat buhay ka, hindi ako aangat. Kaya, papatayin kita. Julian, talagang naging top scholar ka. Nanay, nakapaskil na ang abiso ng tagumpay. Paano magiging peke? Dahil naging top scholar si Julian, ang pamilya Yang dapat maghanap ng bagong titirahan. Magbubukas ako ng Youngs sa kabisera. Lucas, ibig sabihin mo, lipat ang buong pamilya? Oo, ang kabisera ang sentro ng mundo. Kailangan ni Julian magtatag ng sarili sa hukuman. Kailangan sumama ang buong pamilya natin. Si. Lahat tayo sasama. Lahat tayo. Nanalo si Julian bilang top scholar. Pupunta siya sa kabisera, hindi na niya maisusuot ang dati niyang damit. Maghanap tayo ng oras para gawan siya ng bagong damit. Liza, huwag sumigaw. Ako ito. Felix? Bakit ka bumalik? Binigyan ka ba ng pahinga ng iyong amo? Hindi. Kusa akong bumalik. Narinig ko nagkagulo sa bahay kamakailan. Yung baliw na babae mula sa pamilya Sterling ay nagdudulot ng gulo kahit saan. Nag-aalala ako sa iyo. Liza, tingnan mo. Kakakuha ko lang ng token na ito. Ibinigay ito sa akin ng general. Sa anumang bilog ng martial arts, kaya kong tumawag ng tao. Mula ngayon, poprotektahan kita palagi. Atala, Lahat? Bumalik si Felix. Ikaw na maliit na brat. Hindi ka man lang nagsabi na darating ka. nanay, gusto ko lang sorpresahin ka. Mabuti at nakabalik ka. Sakto ang oras. Pag-usapan natin ang paglipat sa kabisera. Narinig ko ito sa daan. Nanalo si Julian ng una sa pagsusulit ng imperyo. Magbubukas si Lucas ng tindahan. Ayos lang sa akin ang kahit ano. Kung saan ka man pumunta, sasama rin ako. Magaling. Tumawa ka pa. Hindi ka magtatagal sa pagtawa. Alis na ako. Kayo. Nasaan si Liza? Di ba siya pumunta para kumuha ng gamot? Bakit hindi pa siya bumabalik? Hahanapin ko siya. Umalis ang batang babaeng iyon kaninang umaga. May mga bakas ng pagkaladkad. Hindi siya naligaw. Kinidnap siya. I-report ito sa mga otoridad. Dali, i-report ito. Pupunta ako sa opisina ng mahistrado. Wala ng oras. Masyadong mabagal ang mag-report sa mahistrado. Pupunta ako sa Jade Martial Arts Dojo. Ilabas ang lahat at hanapin ang buong syudad. Lucas, kunin mo sina Julian at Oliver at maghiwalay kayo para hanapin si Liza. Siya. Mag-ingat kayo.
Lahat, bitawan ang lahat. Sumama kayo sa akin. Nakita niyo ba si Liza? Ganito siya kataas. Hindi ko siya nakita. Liza! Liza! Nasaan ka? Ninuno, ingatan ninyo siya. Pakiusap, ingatan si Liza at iuwi siya ng ligtas. Boss, Miss Liza. Baka dinukot si Miss Liza at nawala na. Kailan ito nangyari? 2 oras na ang nakalipas. Pinaandar na ng pamilya Yang ang dojo. Naghahanap sila. Panginoon ko, lahat ng usapin ng korte, isang tabi ninyo. Yeah! Yeah. Gising ka. Alam mo ba kung gaano na ako katagal naghintay para sa araw na ito? Buhay dati at ngayon. 2 buhay. Sa nakaraang buhay, mas magaling ka sa lahat kaysa sa akin. Pero ako'y iniwan at pinabayaan. Napunta pa ako sa bahay aliwan. Nang mamatay ako, walang kumuha ng katawan ko. Ngayong buhay, bumalik ako. Kinuha ko lahat ng dapat ay sa iyo. Pero natalo pa rin ako. Bakit lahat ng swerte napupunta sa iyo? Wag na. Ngayong gabi, ikaw ang mauuna. Tapos ang buong pamilya mo. May gusto ka bang sabihin? Pababayaan kitang magsabi ng ilang salita bago ka mamatay. Pagbatay sa akin, hindi ka rin ililitas. Anong sinabi mo? Hindi ako ang iyong kinamumuhian. Sarili mo. Dahil napakasama mo kaya napakadukha ng buhay mo. Kahit patayin mo ako, Miserable ka pa rin. Tumahimik ka. Ikaw ang tumahimik. Sa impyerno ka. Don Roberto, anong ginagawa niya rito? Heidi, pakawalan mo siya at hindi ko didisgrasyahin ang bangkay mo. Bakit ko gagawin? Lisa, bakit laging may taong nagpoprotekta sa'yo, paulit-ulit? Galit na galit ako sa'yo. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na kunin ang lahat ng gusto ko? Hulihin siya. Kung sinong pumatay sa kanya, makakakuha ng 1,000,000 piso. Uulitin ko, pakawalan mo siya. Tumigil ka dyan. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka pa, lalaslasin ko ang lieg niya. Don Roberto, ha. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ba napakawalang awa mo? Bakit ka tumigil ngayon? Hindi ako makapaghintay na makita kung hanggang saan ka aabot para sa buhay ng babaeng walang kwenta. Ihulog mo na ang espada. Dumapa ka sa lupa at tumahol na parang aso. Kung hindi, puputulin ko ang lieg niya. Ikaw. Heidi, ano bang gusto mong gawin ko? Kahit ano. Huwag mo na lang saktan. huwag, tigil. Tama na. Heidi, lagi kang nagseselo sa akin dahil kinuha ko ang sa iyo. Pero ano ba talaga ang utang ko sa iyo? Dati, ikaw ang nagmamakaawa para makapasok sa Sterling Estate. Ikaw mismo ang pumili ng landas na iyan. Tumahimik ka. Eh ano kung patayin mo ako? Heidi, mag-isip ka. Lahat ng nangyari ay dahil sa sarili mong kasamaan. Tumahimik ka. Wag. Daga, pakawalan mo siya.
Walang kikilos. Lisa, Ma, Miss Sterling, hindi ko alam kung paano kayo nasaktan ng pamilya Young, pero ako ay handang magdusa para sa kanya. Nakikiusap ako, maawa ka. Pakawalan mo na ang anak ko. Tatay, Ako, si Arthur, hindi pa nagmamakaawa kanino man. Ngayon, lumuluhod ako sa iyo. Ilang buwan pa lang siya sa pamilya Yang. Wala siyang naging masayang araw. Araw-araw naglilingkod siya sa pamilya para mabayaran ang utang. Ako na lang ang kunin mo, pakawalan mo siya. bakit ba? Kayong lahat ay mahal na mahal siya. Bakit? Kahit mamatay ako ngayon, sasamahan ko siya. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Isa pang suntok. Isa pang suntok at mamamatay ka na naman sa kamay ko, Liza. Bakit? Bakit pati ang langit ay tumutulong sa iyo? Hindi ko ito tatanggapin. Don Roberto, ang hinahanap mo ay dinala na. Don Roberto, maawa ka sa akin. Hindi ko siya sapat na dinisiplina at pinalaki ang isang suwail na anak na babae. Nagkasala ako, karapat-dapat akong mamatay. Hey, Sterling. Alam mo ba kung ano ang ginawa ng anak mo ngayong gabi? Hindi ko alam. Wala akong alam. Ang suwail na anak na iyon ay nag-iisa lang gumawa. Ang pamilyang Sterling ay walang kinalaman dito at wala akong kinalaman dito, Don Roberto. Hindi kami. Dinukot ni Heidi ang isang inosenteng tao, sumalakay gamit ang kutsilyo at tinangka akong patayin. Krimen iyan na may parusang bitay sa iyong buong pamilya. Suwail kang babae, kasalanan mo lahat ito. Sinira mo ang pamilyang Sterling. Hindi na sana kita pinulot mula sa ilang. Ito'y kasalanan ko lahat. Liza, mahal kong kapatid, nagkamali ako. Ayokong mamatay, magmakaawa kay Don Roberto, huwag akong patayin, pakiusap. Hindi ka nagsisisi? Natatakot ka lang mamatay? Guardia, putulin ang kanang kamay ni Heidi. Wag. Liza, iligtas ako. Liza, pakiusap. Alang-alang sa ating pagkakapatiran, nakikiusap ako sa iyo. Dati mo akong pinakamamahal, hindi ba? Huwag kang matakot, nandito lang ako. Ayaw na tayo ni na mama at papa. Pero gusto kita? Heidi, gutom na ako. Kain. Hindi ako gutom. Heidi. Kaya naaalala mo magkadugo tayo? Magkadugo tayo? Mas malapot pa sa tubig. Pero narating nating ito. Noong sinaktan mo ako, hindi mo man lang naalala na magkakapamilya tayo. Alam ko, nagmadali kang sumali sa Sterling Estate. Ang pinakailalim nito ay takot na maiwan muli. At takot sa kahirapan. Pero tama na ako. Heidi, wala akong utang sa iyo. Mula ngayon, tapos na tayo. Anong gagawin sa kanya? Litisin siya ayon sa batas. At iyon na iyon, pagod na ako. Gusto ko nang umuwi. C. Umuwi na tayo? Ipamalita? Kumpiskahing lahat ng ari-arian ng pamilyang Sterling. G. Sterling tinanggal sa pwesto at ipinatapon. G. N. A. Sterling, parehong parusa. Opo. Magsisilbi si Heidi sa bilangguan. Nang walang patawad, ang pamilyang Sterling mapapahamak tuluyan. Wala na ang pamilyang Sterling. Nakamit na ang hustisya. Kriminal. Tama lang sa kanila. Munting Daga, noong araw, nang ipinapatay mo ang apo ko, naisip mo bang makikita mo ang araw na ito? Dahan-dahan lang, mainit. Nanay, ako na ang gagawa. Huwag gumalaw. Nilagyan ko lang ng gamot ang sugat mo. Paano kung bumuka ang sugat? Liza, nagluto si tatay ng lugaw. May pulang datiles. Sipsipin mo. Masarap. Kung 1 pulgada pa ang lalim ng kutsilyong iyon, ayoko nang isipin.
Liza, may sabaw ng manok na kumukulo sa kusina. Kukuha ako para sa'yo. Naglagay ako ng asin. Julian, huwag mong kunin lahat ng credit. Hindi ako isang prinsesang layaw. Huwag mo akong alalahanin. Ikaw ang prinsesa ng pamilyang Yang. Kung may magsasabi ng iba, ako ang unang tututol. Mahal na hari. Mahal na hari, bakit ang tahimik mo? Kapag bumibisita ka sa pasyente, dapat man lang kang mangamusta. Ito ang pamahid mula sa palasyo. Ilapat mo at hindi mag-iiwan ng peklat. Bakit lagi kang napakabait sa akin? Noong gabing iyon, nang pumunta ka mag-isa, naisip mo ba kung ano ang mangyayari kung may nagkamali? Sinubukan mo pa para sa akin. Tama na. Huwag mo nang banggitin ang araw na iyon. Naku, sa nakaraang buhay, naglaban tayo bilang magkaaway sa loob ng kalahating buhay. Bakit siya napakabait sa akin ngayon? Sa tingin ko, talagang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Don Roberto, marami ka ng beses na tinulungan ako. Wala akong pera. Wala akong maibabayad sa iyo. Kapag yumaman ako, yung sobrang yaman, hahatiin ko sa iyo. Ano sa tingin mo? Marami akong pera. Ang kailangan mo lang gawin ay itago ito. Ituring mo na yung bayad. Sige. Ang pendant na phoenix ng ari-arian ni Don Roberto. Nakita ko ito sa nakaraang buhay ko. Ang opisyal na asawa ni Don Roberto lang ang makakasuot nito. Ibinigay niya ito sa akin. Don Roberto, napakahalaga nito. Isuot mo. Tapos na. Kung mawala ito, pananagutin kita. Siya. Mainit dito. Lalabas ako para huminga. Don Roberto, mayroon akong kagyat na dapat iulat. Don Roberto, may mahalagang iuulat ako. Mag-usap tayo sa loob. Ito ang puting Jade Dragon pendant. Matalino kayo, Don Roberto. Tiyak na nahulaan na ninyo kung sino talaga si Oliver. Don Roberto, sa totoo lang, noong una, ako ay pangalawang anak na babae ng pamilya Sullivan, kapatid na babae ni Reyna Sofia. Noong araw, ang pamilya Sullivan ay pinaratangan ng pagtataksil at buong pamilya ay pinatay. Nagkaroon ng mahirap na panganganak ang aking kapatid sa malamig na palasyo. Bago siya mamatay, may pinakiusapan siyang ibigay ang bata sa akin. Sinabi niyang hayaan ang bata na mabuhay at huwag siyang ibalik sa palasyo. Nagpalit ako ng pangalan at pinalaki si Oliver bilang sarili kong anak. Don Roberto, nakikiusap ako. Huwag ninyong hayaang bumalik si Oliver sa palasyo. May isang tao sa palasyo na gusto siyang patayin. Kung babalik siya, hindi siya makakaligtas. Huwag kang mag-alala. Nangako na ako sa isang tao na hindi ko siya sasaktan. Ayaw kong bumalik ang tunay na prinsipe sa palasyo at mamatay. Huwag kang mag-alala. Maghanap ako ng doble para pansamantalang pumalit sa kanya. Salamat, Don Roberto, sa inyong malaking kabutihan. Pero, may isa pa akong hiling. Magsalita po kayo, Don Roberto. Ako. Gusto kong pakasalan si Liza. Hindi ako kukuha ng babae. Pagkakasalan ko siya. Gusto ko siyang maging legal na asawa ko. Pwede ba? Payag ka ba? Sa nakaraang buhay ko, may mga bagay na hindi ko nagawa. Ngunit sa buhay na ito, kailangan kong mangyari ang mga iyon. Mahal na hari, ito, ang kasal ng babaeng ito. Kami, bilang kanyang mga magulang, dapat siyang magdesisyon. Tama. Si Liza ang may huling desisyon. Kailangan niyang sumang-ayon. Kung ganoon, tapos na. Matanda, ano ang tinatawanan mo? Tahimik. Nag-iisip ako, kapag nagdiwang ang pamilya natin ng bagong taon, hindi ba, mahal na hari, ay kailangang mag-toast sa amin? May isa pa akong bagay. Sa kabisera, naghanda ako ng tirahan. Maghanda kayo, saka ilipat ang buong pamilya doon. Naisip mo na ang lahat, mahal na hari. Ako ang magsasabi sa mga bata ngayon. Ngayon, ang nanay mo at ako ay may sasabihin sa inyo. Tungkol kay Oliver. Si Oliver ay hindi namin tunay na anak. Ang kanyang tunay na ina ay si Reyna Sofia.
Tatay, ano ang sinasabi mo? Oliver? Hindi ako ang tunay mong ina. Ang iyong tunay na ina ay si Reyna Sofia. Pasensya na. Itinago ko ito sa iyo sa loob ng 18 taon. Kaya si Oliver ay babalik sa palasyo upang maging ikapitong prinsipe. Di na babalik. Nangako si Don Roberto sa amin. Si Oliver, sa ngayon ay ika-4 na anak pa rin ng mga Yang. May body double sa palasyo na nagtatakip para sa kanya. Maaari siyang magpatuloy mag-aral, ipagpatuloy ang kanyang buhay. Kaya mula ngayon, tatawagin pa ba natin siyang Oliver? Tawagin mo na lang akong Oliver. Sa natitira kong buhay, ako ang ika-4 na anak ng mga Yong. Oliver, kapag naging prinsipe ka, hindi mo naman itatakwil ang kapatid mo, di ba? Siyempre hindi. Mananatili kang kapatid ko. Ang kastanyas natin ang pinakamasarap pa rin. Kapag lumipat tayo, dalhin ang kawali. Puro kain ang nasa isip mo. Ito ang kabisera. Ang laki ng gate ng syudad. 10 beses ang laki kaysa Lornan. Kaya mula ngayon, mga residente na tayo ng kabisera. Lilipat lang tayo sa bagong lugar. Ang pamilyang Yang ay Yang pa rin. Tama si Lucas. Bagong lugar, bagong simula. Ito na. Linisin ito at pwede na tayong magbukas-bukas. Oh, kaibigan? Kahit sa kabisera, kailangan mo pa ring magtrabaho. Narinig ko itong lugar sa Lornan ay ang pinakasikat. Sikat din ito sa capital. Ang ganda ng ice cream mountain na iyan. 2 order. Unang araw. Mahigit inangga 100 na ang kita. Mas handang gumastos ang taga-capital kaysa taga-Lornan. Itong bagong bukas na tindahan ay mukhang maganda ang takbo, ha? Maraming salamat sa inyong suporta. Gusto mo bang matikman, Mr. Harrison? Tikman? Asa, isang babaeng gala galing sa labas. Sa unang araw ng kanyang negosyo, kinukuha na niya ang kalahati ng negosyo sa kalye. Hindi mo ba alam ang mga patakaran sa capital? Una, magbigay galang ka sa lokal na boss at igalang mo ang mga nakatatanda. Ang tindahan mo ay nagbukas sa tapat ng aking Harrisons nang walang kahit hello. Kung hindi ka magbigay ng paliwanag ngayon, huwag mo nang isipin ang pagbubukas. Paliwanag? Ang paliwanag ko ay maganda ang produkto. Laging tama ang customer. Sinong maglalakas? Humawak sa kanya. Namumula siya. Don Roberto. Hindi ko alam na ito ay tindahan ni Don Roberto. Dapat mamatay ako. Maraming tao ang nanonood. Ano kung manood sila? Hinihihipan ko ang kamay ng aking prinsesa. Sino ang may problema diyan? Kanina, sa harap ng lahat, tinawag mo akong prinsesa? Gusto mo bang ang tindahan ko ay manatili sa negosyo? Sinasabi ko ang totoo. Tinanggap mo ang Jade Pendant, nakilala mo na ang mga magulang, sinusubukan mo bang umatras? Liza, naalala mo pa ba ang nakaraan mong buhay? Sa labas ng pintuan ng Lornan City, malakas ang pagbagsak ng niebe. Bumagsak ka sa aking mga bisig. Niyakap kita. Ang aking mga kamay ay puno ng dugo. Ikaw, paano mo nalaman? Mula nang makita kita noong unang pagkakataon sa Lornan, paulit-ulit akong nanaginip ng pareho. Sa panaginip, ikaw lahat iyon. Sa nakaraang buhay, hindi kita napakasalan. Sa buhay na ito, hindi ko napalalampasin muli. Liza, pakasalan mo ako. Gagawin ko. Sa nakaraan at kasalukuyang buhay, lagi kong gagawin.